bringing hope the world over. Hope Channel. Maligayang araw po sa inyong lahat. Narito pumili tayo para isang panibagong vegan recipe. Kasama po natin ang vegetarian owner and chef ng ating Green Earth Cafe, the first vegetarian restaurant here in Naga City, Camarines Sur. Walang iba po kundi si Sir Jose Arnel Ubias. Ako naman po si Jam. Dito lamang po yan, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bago po tayo magsimula para sa ating exciting recipe for today, let's open our Bibles to Proverbs 16 verse 3. Na ang sinasabi po ay, always put God first and you'll be successful. Mga kaibigan, tayo po ay may mga plano para sa ating buhay. Ngunit parati po natin konsultahin ang ating Panginoon. Sapagkat siya po yung naglikha sa atin at alam niya kung anong makabubuti sa atin. Kaya tanungin natin siya, Lord, ano po yung magandang plano para sa aking buhay? Tanungin natin siya kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin at sure na ito ay magtatagumpay. So let's put God first and our life will be successful. Oh, magandang verse sa Bible. Kasi alam mo Jam, sa araw-araw na pagbuhay natin, unang-una dapat nasa isip natin ang praising God, di ba? Tulad ng mga nakaraang history, may ikikwento ko sa iyo, yung mga practice ng mga Romans at sa mga Spartans ng mga unang panahon, para manalo sila sa mga kalaban, ang kinakain nila ay blood, dugo. Blood? Oo, dugo. So, may mga recipe silang dugo, oo. Para tumibay sila, parang ganyan nga naging practice nila at saka ito kumalat itong practice na ito hanggang makarating sa atin. Kasi ang iniisip nila, pag kumakain sila ng dugo, parati silang nananalo. Nagiging victorious sila sa mga labanan, parang ganyan. No? Tapos, dumating din ito dito sa ating kultura, nagkaroon sila ng dish na dinuguan. Dinuguan. Kaya ito, may maganda itong halimbawa para maalala natin yung sacrifice ni Jesus na nagbigay siya ng dugo para mailigtas tayo. Kaya nakikita natin ang relation, nung historical relation ng dinuguan na kung saan yung para maging victorious ang mga Romans at yung mga Spartans sa kalaban nila, kumakain sila ng dugo. In relation to the blood sacrifice, spiritual life na binigay ni Jesus through His blood, para mailibre tayo sa kasalanan. Kaya pagkakain ng dugo, nung unang mga panahon, at sa ibang kultura, parang naaalala natin yan, yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Jesus. Pero sa ganyang dish, magbibigay tayo ng isang choice, isang alternative sa dish na dinuguan at papangalanan din natin ang binuguan. Yan, galing sa beans. Walang dugo kasi ang dugo ay marumi. Ayan. Diba? So, Kuya Arnel, hindi na po natin patatagalin. Let's start. Paano po tayo gumawa ng dinuguan made out of beans? Kaya ito ay tinatawag na dinuguan. Binuguan po ito na may sahog na shiitake mushrooms. Ang una po natin gagawin ay... Kuya Arnel, i-ano po muna natin kung ano po yung complete ingredients ng ating binuguan? Okay po. Ang una po natin gagawin ay magsosote tayo ng sahog nating sote ng shiitake mushroom at saka natin sa second part gagawa tayo ng binuguan. Okay? Ito po mga components niyan, may shiitake mushroom, anti-cancer po ito. Anti-cancer at saka pampalinis ng katawan. Sunod na main ingredients natin, itong beans, black beans. Ano po yung black beans? Maraming mabibigay na mga health benefits sa atin. Unang-una po dyan, yung may anti-cancer din po yan. High in fiber, tapos nagiging
sa digestion, nakakatulong sa digestion, at sa nakaka-prevent ng cancer. At saka marami pang iba po yun na vitamins and minerals. At good source of protein din po yan, mga kaibigan. Opo, kasi alam mo po yung beans, ganyan po, dyan po nanggagaling yung yung life ng isang tinanim. Kasi mula sa beans nanggagaling Parang seed po siya. Seed siya. Punong-puno. Compact po ng vitamins and nutrients. At saka enzymes po, punong-puno yan na living enzymes na nagpapatubo sa kanyang sarili. Kuya Arnel, may tanong po ako. Di ba po may sitaw na puti? So, parehas lang po ba yan? O mas mainam na gamitin natin yung black beans? Oo, kasi sabi natin na the deeper the color are the more nutritious. Ayan. Kaya black beans po yung kaya black gagamitin beans. natin. Sunod po nating ingredients, ito pong papaya. So, ito po ilaga na, Kuya Arnel. Pinagdragat lang natin kasi baka matagalan tayo pag-present, di ba? Sige po. Pati itong green papaya, hilaw po ito. Ang pinaka-benefit po nito ay pampalinis ng mga intestines natin. Pampalinis po yan. Tapos meron po diyan mga antioxidant po yan. Papaya. Yung pepsin po, di ba po, Kuya Arnel? Opo. Yung papaya ay pepsin. hasten ng digestion, pampabilis ng ating... Panlinis sa mga intestines natin. Sa kidney, ganyan. Sa bladder, ganyan. Pampalinis po yan. Saka sa urine. Okay. Ito na po yung high in vitamin C natin. May sili. The most common in Bicol. Tapos nandito po yung mga antibiotics natin. Nandito yung garlic, ginger, galangal, at saka lemongrass. Ayan po, may red onion pa tayo. Ang common po niyan ay sa lungs, nakakatulong yun sa lungs. Pag may cough tayo, may sipon, nakakatulong po yan, maayos yung mga diferensya natin. Kuya Arnel, may tanong po ako. Ito po, yun po yung nasa dulo na ng ating lemongrass? Yung bulb lang po yan, pinagcha-chop para bango din po yan, pampabango. Tapos meron po tayo yung coconut milk, marami po din yung gamit. So yan po yung first press po natin, Kuya Arnel? First press, opo, Ayan. first press. Ito naman po yung pinag-boil ng beans, black beans. Yung tubig na pinaglagaan natin ng black beans. Kuya Arnel, may tanong po ako. Yung black beans po ba, ay kailangan po ba yung i-soak ng 24 hours or pwede na pong diretso nating i-boil? Pwede pong diretso natin i-boil yan, pero matatagalan. Pero para naman mapadali at saka yung magkaroon tayo ng pagtitipid, yung black beans, isa-soak muna natin for 24 hours. Then, i-boil na po natin siya. Before boiling po, i-rinse natin 3 times. Para po maalis yung mga dumi niya. Nakakapakos ng gas. Di ba po, Kuya Arnel? Ayan. Tapos, mawala po yung tinatawag natin dyan na substance na nakakasira sa pag-digest ng protein. 2 ways po yun. Pwedeng i-sprout natin yung black beans o kaya lagain o lutuin. Umpisa na ba tayo? Umpisa na po natin kung paano nga ba gumawa ng vegan dinuguan or dinuguan. Okay. Yan. Una po natin ay magsusaute po tayo ng shiitake mushroom. Kuya Arnel, napansin ko po kayo po ay gumamit ng cast iron. Ito, cast iron po ito. Isa po kasi sa mga matagal. Mas matanda pa to sa akin eh. Talaga po? Buhay na po pala yan before your alam mo birth. kasi yung cast iron ay lifetime na gamit natin. Siguro ito. po mana nyo pa po yan sa lolo't lola nyo. Nakita ko nga ito sa tabi lang eh. Kasi yung cast iron ay walang side effect sa niluluto natin. Huwag na po tayong gumamit ng mga aluminum kasi may epekto po yun sa luto na nagkakaroon po ng epekto yun na side effect sa mga niluluto natin at nakakasira sa ating katawan. Pwede po tayong gumamit ng stainless, good quality stainless na pan at saka cast iron o kaya yung clay. Tapos po, pagluluto natin, pag metal ang ginagawa po natin, ang gagamitin po natin yung kahoy. Ayan mga kaibigan. Kung metal sa metal, magkakaroon po siya ng mga chips. Pwede pong makasama sa ating niluluto, di ba? Malinaw. Pero kung kahoy, chips man ito, pwede, walang problema. Okay? Ngayon, pag mainit na po yan, kuha na po tayo ng ginger. Yung natural antibiotics natin to. Kaya wag na tayong gagawa ng yung mga drugs na makakasira din sa ating katawan.
Kuya Arnel, may tanong po ako. Yung iron skillet po, ay mas mabilis po ba yung uminit kaysa sa ating stainless steel? Sure, oh, ganun. Mas mabilis po. Mas mabilis po ito. Kasi iron po, di ba? Iron po ito Parang eh. metal, conductor po ng heat. Ayan. Tapos, magkakaroon ka pa ng natural iron supplement sa katawan mo, di ba? Kasi di ba iron sabi to daw eh. po kapag nagluluto tayo sa iron na skillet, may iron na napupunta dun sa Oo, food. totoo yun, totoo Ay. yun. Ito na So, po. may iron supplement po pala Oo, may tayo iron na- supplement ka na. Hintayin lang po natin ito, magkaroon siya ng brownish color. Ayan. Saute. Kuya Arnel, maganda po yung sinabi nyo kanina na yung dugo ng ating Panginoong Jesus ay ibinigay sa atin para malinis tayo. So in a way, ito pong ginagawa at nating binuguan ay parang ganun Maalala, din. oo, Na ganun. kailangan nating kumain ng magaganda para magkaroon tayo ng buhay, di ba po? Oo, makaligtas tayo, iligtas tayo sa sakit. Iligtas tayo sa arthritis. Kasi alam mo, yung kasalukuyang paniniwala ngayon, pag kumain ka ng beans, magkaka-arthritis ka. Opo, yun po yung madalas Paniniwala na ngayon, paniniwala ngayon ng knowledge tao. ngayon, Knowledge. opo. Yan kumakalat na knowledge ngayon. Pero alam mo dyan, sa totoo lang, naging biktima rin ako niyan eh. So baka po may sarili kayong story or testimony kung Oo. paano po nakatulong ang beans sa inyo sa buhay Ganito niyo po yun, ganito nangyari. Sinabihan ako nung kaibigan ng doktor na alisin ko yung cause ng arthritis. Ano ba yung cause? Pinag-aralan ko ang sarili ko. Pag kumakain ako ng karne, yun ang cause. Inalis ko yung karne, within 1 week, nawala. Wow! Oh, ganun lang. Kasi nawala yung cause eh. So Oh, kahit ganun po lang yun. kumakain kayo ng beans tulad ng sitaw, ng red kidney beans, ano po yung naging effect sa inyong arthritis? Wala na siya, nawala po So kasi... hindi na po masakit? Oh, hindi na masakit. Nawala kasi yung cause niya. Which is yung meat po. Yung meat po. Ayun. Ito po, lagyan po natin siya ng seasoning, toyo, naturally fermented soy sauce. Yan. Yan, finish na po ang ating pansahog sa binuguan. Maganda yun po na gumagawa tayo ng ganitong alternative for dinuguan kasi po sabi rin po sa Bible na hindi raw magandang kainin ang blood, di ba po, Kuya Arnel? Oo, kasi alam mo, yung blood, nandun yung toxins. Oh, toxin, saka marumi yun eh. Marumi ang blood. Ayan po. Yan. So ito po, para saan po to, Kuya Arnel? Yung pangsahog natin yan sa binuguan. Ayan. So ito po yung magbibigay lasa sa ating Opo, opo. binuguan. Opo. Additional na lasa. Ngayon po, lulutuin na rin natin tong binuguan natin. 1 tablespoon po ng extra virgin coconut oil. So ang ginagamit niyo po ngayon ay stainless steel na. Stainless po, pero wood. Para wala siyang metal to metal contact. Kasi pag metal to metal, pwedeng magkaroon ng chips. Oh, kasi lumalambot Oo. yun eh. Lumalambot. Pero Saka yung since mas malambot yung ating wood, hindi machi-chip. hindi yung- machi-chip. Magsasahog na po Kasi tayo. hard naman yun. O, saute, garlic, lemongrass at galanggal, yung langkawas. Yan. Tapos po itong red onions. Yan po. Yan. Yan. Tapos, hintayin po natin siyang lumambot. Pagkatapos po niyan, pag malambot na siya, ay ilalagay po natin itong papaya. Gigisa-gisa muna natin hanggang medyo maging semi-cook po siya. Ilagay po natin yung laurel natin. Kuya Arnel, ano naman po yung Dahon health laurel. benefits ng dahong laurel? Meron po ba? Or pang palasa lang Una po talaga po, siya? pangpalasa ito. Tapos may mga, ano po siya, nakakatulong din siya sa mga lungs, sa mga, lalo pag may sipon tayo. Ilagay po natin yung black beans. So sa totoong dinuguan, meron po talagang dinadagdag na laurel. Oo, dinadagdag ng laurel yan. Pero pampawala rin yung pagpawala ng yung anghot ng Ay, ng dugo. May amoy ng dugo. Oo. Ayun. Tapos po nito, ilagay na po natin yung bean sauce. So yan po yung magsisilbi nating liquid para sa Liquid, ating... pinaka-liquid po natin ito. Saka itong coconut milk.
So, first gata po yan, Kuya Arnel? Opo, first gata. Ayan So, po kailangan po nating i-steer. I-steer po siya natin para wag po siya mag-curdle. Yan. Pakuluin po natin siya. Kaya nga, ito nga yung tinatawag nating yung sabi nga natin kanina, sa dish na binuguan, nakakaligtas sila. Nananalo sila. Kasi naniniwala po sila na kapag kumain ng dugo, Oo. lalakas daw po sila. Kaya yan yung trust. Trust ng mga Spartans, yung mga soldiers nung panahon na mananalo sila, mananalo. Ngayon din, sa panahon din natin ngayon, pinapaalala tayo nito, yung blood sacrifice ni Jesus Christ para mailigtas din tayo. At nangangailangan din ito ng trust. Parehas ng panahon. Trust in God na tayo maililigtas sa kasalanan. Yes. Sa ganito, kung kakain tayo nito, maililigtas din tayo physically sa mga sakit natin. Di ba? Tama Kaya po yung nakikita sinasabi niyo yung mga niyo. relation dyan. Okay. Ngayon, time po na itong maglambot. So, tama Yan. po yun. Yung mga sinishare niyo po sa amin, Kuya Arnel, na yung Panginoong Jesus talaga ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At kailangan magtiwala tayo na yung dugo na ibinigay niya para sa atin is sufficient to cleanse us from all our sins. Okay, oo. Correct ka dyan, Jam. Kasi di ba po minsan iniisip natin na masyado na akong makasalanan, na hindi, parang I'm too good of a sinner than Jesus is a Savior. Pero mga kapatid, wag po tayong mawalan ng pag-asa kasi sobrang sufficient po yung dugo ng ating Panginoon para mailigtas tayo. And hindi lang niya gustong mailigtas tayo sa ating mga kasalanan, kundi gusto niya rin tayo maligtas sa ating mga sakit, physical na sakit. Kaya nga binigyan niya po tayo ng plant-based diet. Yun po yung original diet na binigay sa atin since the beginning of time. Oo, tama ka dyan, Jam. Kasi kung susuway tayo talaga dyan sa kanyang mga health councils, mga tinuturo sa atin, sigurado talagang may mangyayari sa atin. Tapos isa yan sa mga sinyales na kung saan ay pinapaalalahanan tayo niyan na medyo nagkakamali ka, bumalik ka, tumigin ka sa mga pinanggalingan natin para makita mo yung mga dapat natin gawin, di ba? Ito, madali na to dyan, madali na itong maluto. Tapos remember po, mga manunood, pag nagluto po tayo ng beans, wag po natin lalagyan ng asin kaagad. Titimplan. Pagkatapos na po pakaluto. Kasi alam po ninyo, bumabalik po sa pagkatigas yung beans. Kaya, as much as possible, lalagyan po natin ito ng seasoning. Pag ito ay luto malapit. Pag luto na, ayan po, lalasahan po natin siya. Okay na? Konti na lang. Ito po, saan po natin ito ilalagay? Mamaya na po yan. So, pwede po nating mix-mix na lang or Oo, ilalagay po na sa gaano kadaming pag-plating ilalagay na gata? Depende po kasi yun sa, sa liquid. Yan. Ayan. Yan, lalagay na po natin ng asin. Ito po yung asin. Yan, sea salt po ito. Be careful po sa mga ingredients na ginagamit ni Team Nanaut kasi yung sea salt ay pure sea salt po. So, galing po talaga siya sa sea, Kuya Arnel? Oo, galing sa sea. Wala po siyang mga additives at mga synthetic na iron. Ayan. Yung mga synthetic na mga ingredients additional. Yan, so Alisin na po natin itong bay leaves at saka plating na po natin. ayan. Yan po yung binuguan. So, Kuya, halimbawa, gusto ko pong palaputin yung sauce ng ating binuguan. Ano po yung pwedeng gawin? Gawin lang po natin dito ay i-blender po natin pati yung beans. Para maging thicker yung sauce po natin. Yung thicker po yung sauce natin. Tapos, lagyan na po natin siya ng yung ating... So parang toppings po pala yung ating mushroom, yung sauteed mushrooms. mushrooms. Sauteed mushroom.
Yan na po Yan. siya, yung binugaan. Tapos po yung chili At, natin. hindi mawawala po ang ating sili. Ayan. Sili. Kasi ito yung flavor natin, di ba? So, tanong po Kuya Arnel, yung dinuguan po ba ay sa Bicol lang or na ano din po ba yan sa ibang lugar? Kasi nationwide ito eh. Sa pinagkwento ko nga, naging international ito mula pa sa mga Romans. Di ba? May dinuguan din sila. Iba parang- lang ang pangalan nila. Okay. So, na-influensya lang po tayo dinala dito Oo, sa dinala dito ng, Philippines. Ayan. I think, mga Spaniards. Oo. Okay. And, so, ito na po yung finished dish natin. Binuguan with mushroom toppings. Mamaya na po natin yung tikman. Let's proceed with our second dish for today. Okay. Linisin mo na yan, Jam, at na mag-umpisa na tayo sa second dish nating... Yan, so excited na po ba kayo mga manonood? Ano po yung second alis dish natin ngayon, Sir Arnel? Ang second dish po natin ngayon ay tinatawag kong nating apritada. Afritada? Apritada Ayan, naman so- ito kasi mga Pilipinong dish ito. So ito po ay dish na talaga ng Philippines pero may meat po. Wala pong meat ito kasi nandito po tayo sa pero vegan original cooking. na ano po meron. Original. May So pin gagawa sila po dyan. tayo ng vegan afritada. Vegan apritada po ang gagawin natin. Ay, hindi na po natin pahintayin ang ating mga audience. Let's start! Okay po, ang unang ingredients po natin dito ay yung tofu uli na tinatawag nating King of Beans. Kasi marami po itong ingredients na sa ating sa katawan natin. May beans din po tayo, chickpeas, Green peas. green peas, tatlong beans po tayo, saka yung baggy beans. At may root crops po tayo, patatas and carrots. Tapos may bell pepper, tomato paste, and then onion and garlic. Ngayon po, umpisahan na po natin. Okay, sige po Kuya Arnel. Isa pong tablespoon na extra virgin coconut oil. Mag-saute po tayo ng garlic and onion. Yan. So Kuya Arnel, di ba po kung gusto natin ay therapeutic diet, better po na gamitin natin yung water to saute our garlic and onion. Oo. Kasi para makaligtas sa oil. Yan. Kasi po di ba less oil is better din. Opo. Ngayon po, sa pipili ng mga ingredients, maging aware po kita sa mga nakalista sa likod ng packaging. Kaya halimbawa po, pag may hindi tayo maintindihan ng word dyan, ibig sabihin po dyan, hindi yan dapat nakainin. Kasi pwedeng synthetic yan, o kaya ay may halo siyang mga chemicals. Ngayon po, may mga pipili tayo, halimbawa po yung tomato paste. Pipili po tayo yung walang mga preservatives. So basahin po natin yung ingredients. Maging aware po tayo dyan sa mga ganyan kasi para hindi lalong masira yung ating niluluto. Maganda rin po talaga na alam natin kung ano yung pumapasok sa ating katawan. Kasi naalala ko po Kuya Arnel, may verse nga po pala sa Bible na sinasabi, my people are destroyed because of their lack of knowledge. So si Jesus po yung nagsasabi niya na mga tao daw ay nadi-destroy kasi kulang sila sa kaalaman. So ibig sabihin, sa ating spiritual life din, kailangan alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin para marunong tayong manindigan. And syempre, sa ating health din, kung hindi natin alam kung ano yung pumapasok sa ating katawan, tsak, hindi rin magiging maganda ang ating kalusugan. Exactly, Jam. Tama ka dyan. Ayan po, lagyan na po natin ng tubig. So, nilagay niyo na po yung tomato paste. Tomato paste after para sauteing ma-saute. our garlic. Ayan. Kasi para Para ma-dissolve po yung ating yung tomato paste. Ngayon po, ito na. Lagyan na po natin siya ng mga gulay. Tokwa, carrots. Ayun. Patatas, our root crops. Tapos itong beans, string beans, peas, at saka yung bell pepper. Yan, halong-halo na po. Tapos, pwede pong takpan natin yan at until po siya maging malambot.
Napansin ko po, Wala Kuya Arnel, na malalaki yung ating hiwa. Sa pagluluto po kasi, dapat yung pare-parehas yung hiwa, similar na size, ano po. Saka di ba po, mas maganda po daw yung malalaki yung hiwa kasi less yung surface area na na-expose. Pag Opo. maliliit po kasi, Pakiabot ng kutsara dyan. parang mas mabilis ma-oxidize yung ating gulay. Opo, ayan, titimplahan po natin siya ng isang muscovado sugar, salt, yan, para ma-neutralize po yung acidity ng tomato paste. Yan po. Ito po, malapit na siyang maluto. Tingnan lang po natin na pantay-pantay yung kanyang giging malambot. Kukuha po tayo dito ng isang tubig para pagtimplahan po natin ng cornstarch. Ayun po yung pampalapot natin Pampalapot sa ating po natin afritada. ito. Oo, cornstarch. Pwede rin pong wag na natin lagyan to ng cornstarch kung gusto natin pong direkta lang na hindi malapot yung sauce natin. Pero yung kasi-kasi po nilalagyan ito ng pampalapot para hindi po ma-absorb kaagad yung sauce natin. Hindi matuyo kaagad. Kaya ilagay na po natin siya dahan-dahan. Yan. Yan. Pakiabot ng kutsara dyan at titigil na tayo. Yan, so ang ating... Okay. Yan, okay na. Isa pa. Yan, isa pang asin. Konting asin. So pwede rin po ba tayong Yan. gumamit, Kuya Arnel, ng paminta? O- Kasi yung paminta kasi, irritant kasi yun sa intestine, kaya iniiwasan natin yung paminta. Pwede na lang yung yung bell pepper, mga ganyan oh, po. ganyan. Oh. Ngayon, okay na po ito. Pwede na po tayo mag-plating. Ano, natatakam ka na ba dyan? Ay, kanina pa po, Kuya Arnel. Sobrang colorful po kasi ng ating afritada. Yan, Ayan. lagyan na po tayo. Yan po. So maganda po talaga na nag-explore tayo ng bagong ways on how to substitute yung mga alam nating may meat na dishes. Opo. Katulad po nito, afritada, pero walang Walang meat. At Okay, hindi walang tayo meat. gumamit ng mga meat analogs, kumbaga. Di ba Opo, po? kasi Kaya yung meat- less processing. Yung meat analogs po kasi, bugbog na sarado yun sa pagluluto at saka processing. Mga ilang beses na niluto, ganyan, tapos pinag-store pa sa refrigerator. Kaya the best po, everything is fresh. Yan, kaya tofu po yung ginamit natin. Opo. Yan. So, tikman na po natin, Kuya Arnel. O, sige. So, ilabas na natin ang ating vegan binuguan Okay po. at ang ating afritada. Ayan. So, let's begin. Okay. Tamis-tamis na may pagka-sour. Oo. Yan. Okay ba? Parang ko yung original afritada lang. Oo. Ayan. Ito naman binuguan. So, punta tayo sa ating binuguan. Yan isang nagpapaalala sa atin yan, ha? Ano, lasang-lasang gata. Masarap siya. Medyo maanghang-anghang. Oo, kasi Siya, may papatok sili. to sa ating mga Bicolano. Yan. Ayan. I'm sure marami po sa ating mga tagapanood ang nag-enjoy sa ating dishes for today's episode. So, this is our finished product, binuguan with mushroom toppings and vegan afritada. Kuya Arnel, bigyan niyo naman po kami ng quick recap on po yung ginawa natin kanina. Okay. Itong binuguan, kailangan natin dito yung 1 cup na black beans, 2 cup na coconut milk, 1 cup green papaya chopped into cubes, tapos yung mga
red onion, isang pirasong red onion, 2 garlic, may ginger, 1 tablespoon, tapos 1 tablespoon na langkawas, yung galanggal. Tapos yan po. Ito naman apritada, kailangan po natin ng tokwa, mga sahog natin, tokwa, patatas, bell peppers, green peas. Ang pang-timpla po natin ay yung tomato paste, 1 tablespoon of tomato paste, 1 tablespoon of sugar, kalahating tablespoon of calamansi, and then salt po, saka yung dahon laurel. Kuya Arnel, maraming salamat po sa mga bagong recipes na tinuro niyo po sa amin. Samahan niyo po kami sa susunod nating episode. Dito pa rin, where you can feel not just your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition.